David, magandang umaga po, sir. Good morning! Yes, magandang umaga. Op. Kasamang Ricky at sa aming mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa. Opo, opo. Sige, kami lang po, sir, ay magfa-follow up dito sa, unahin natin itong Angat Dam. Kasi balita natin, merong nagiging problema din ho ngayon dyan sa may Puerto Galera, Mindoro. Ano ho ang sitwasyon natin sa tubig ngayon, sir? Sa ngayon po, no, ang patuloy po ang bumababa, no, yung level po ng Angat Dam sa ngayon na siya naman pangunahing pinagkukunan, no, ng tubig dito sa Metro Manila at Opo. karating probinsya po at nasa 165 level po siya at mababa na po siya doon sa minimum operating level na 180 meters, no. Halos mga 15 meters po ang agwat, no, doon sa minimum operating level po. Opo. Ang ibig sabihin nito, yung mga naunang balita na rin ho na narinig namin, nagbawas na po kayo ng, halimbawa, sa mga irigasyon, ano ho, sir? Opo, no. So sa katunayan, dahil na po bumaba na siya sa minimum operating level, Oo. sa ganitong sitwasyon, mas binibigyan natin ng prioridad, no, yung water supply po para sa Metro Manila, karating lugar. Kaya po yung irrigation po ay wala ho munang release na ngayon. Although sabi nga ho nila, natapos na rin po yung kanilang nakapag-ani na rin po sila noong Mayo. Pero mula po noon, Ako, naputol. Diyan naputol si Sir David Jr. Ha? Dali lang po at naputol si Ginoong Civilio David Jr. Establish lang natin mula yung contact, no? Sige, so mukhang ang pinapaliwanag niya na putol, yung ating mga magsasakang umaasa din po dun sa pag yung tubig, napaka-importante ho sa mga magsasaka di ba? Alam natin yan. So, para sinasabi niya, nakapag-ani na, so baka hindi matindi yung tama. But of course, it has to be yung pag, di ba, yung tubig na yan, supply sa mga palayan, ano ho yan, dapat tuloy-tuloy yan, no? Masustain yan dahil hindi mo pwedeng ihinturin yan. Pero yun nga, sa mga ganyang pagkakataon, matik naman po yan, kumbaga sa ano natin, lengguwahe natin, matik na priority yung sa inumin. Priority yung sa basic services po natin. Pero hindi rin natin pwedeng isa walang bahala yung ano na hindi mo priority yung mga palayan, ano? Dahil pagkain din 'yon, no? Ibalik lang ho natin ang kanyang linya ng komunikasyon dahil naputol siya. All right. Noong Friday, doon po sa mga hindi nakaabot, 'di ba? Ang ating tinalakay po ay kwento ng mga environmental advocate, no, nung Friday. At ating pong nakausap doon ang isang project officer ng isang grupo na ang tawag po ay Institute of Social Order. Okay, ang kanila pong opisina nandiyan sa loob ng Ateneo de Manila University sa Katipunan, sa Quezon City, Sirisville, Ducusin, Espina. Dahil ngayon nga po ay Philippine Environment Month, bukod sa sinaselebrate din ngayon ang Pride Month ngayong June, ang unang-una agad nating nakuha ho noong Friday, kasi ang tuon ng advokasya ni Narisville mga mangingisda. Di ba? Tubig din. Mga mangingisda. At yung pasok kaagad nung kanyang kwento sa atin ay medyo nakakalungkot kasi marami nang ayaw ding mangisda, no, dahil bukod sa hindi na nila nakikita itong magandang path, no, yung daan patungo sa magandang hanap buhay, hindi nga din ho profitable daw, no, so pangkalahatan yung pangingisda. And kinukwento niya sa atin na kailangan talaga ng suporta ng gobyerno dito sa ating mga mangingisda, lalo na po sa mga community. Pero ang isang napakagandang nakuha natin sa kanya nung Friday sa Kwentong Buhay, Kwentong Bayan, alam po niyo yung sinasabing capability building sa mga komunidad. Ibig sabihin, kasi yun yung gusto nating makuha ding kwento na kayong mga nag-a-advocate, 'di ba? Ano ang inyong nagiging intervention dito sa mga ganitong sitwasyon? Kasi kita nyo naman ho, 'di ba? Nababalita lang ang mga yan pagka may mga extraordinary events. 'Di ba? Opo, yung sa totoo lang, yung mga mangingisda, even naman magsasaka Anong extraordinary events? Pagka kakapusin yung ani nila,
Oo, magkakaroon ng mga peste sa palayan, magkakaroon ng mga fish kill. Sa kanyo lang usually ho yan silang makikita po sa mga bali-balita, no? Kaya yung kwentong buhay, kwentong bayan, inihahayag po natin dyan yung mga kwento nila during non-extraordinary days or events sa kanilang buhay. Okay? At ang nakuha po natin doon, mga kasama, alam po nyo, yung katotohanan na sa Viber na okay na siya. Sige. Maya po, tuloy po natin yung kwento maya kay Rizville ha. Dahil environment din ito. Mga mangingisda ito. Balik lang natin si Sir Civilio David Jr. Ginoong David, balik po tayo. Sorry, nawala po tayo kanina, sir. Okay, po. Opo. Pasensya na po. Naputol po linya. Oo nga po eh. Okay. Ang sinasabi niyo po kanina ay yung parang kwento sa inyo naman ng mga magsasaka na nakapag-ani na sila. Ano ho ba? Doon po tayo naputol, sir. Opo, no. So nung pong mga kalagitnaan ng May, halos natapos na po yung mapag-ani po halos sila, kaya wala na po masyadong pangailangan ng tubig. Pero ito po susunod na plano nilang pagtatanim ay sa kasalukuyan po muna ay suspendido muna yung pag-release natin ng tubig at titingnan po natin kung maka-recover po nung sapat itong Angat Dam para po patingnan natin kung pwede na nating mapagbigyan yung pag-release po ng tubig para po sa irrigation. So sa kasalukuyan po ay mas prioridad po muna yung water supply dito po sa Metro Manila. Yun yung pinapaliwanag ko kanina, sir, na bagamat priority yung basic na inumin ng ating mga kababayan, hindi rin kasi pwedeng maputol kasi dapat tuloy-tuloy din yung supply sa irrigation eh. Kasi katulad yan, di ba, hinto din yung kanilang planting activity. Ano ho, sir? Opo, kaya nga po sa ngayon ay yung susunod na pangangailangan po nila ay suspendido muna at program po natin, i-delay muna natin. Kasi nga po, pagka nagsimula po tayo kasi mag-release ng tubig para po sa irrigation, ay kailangan din po natin mapangalagaan yung hanggang mga 3 hanggang 4 na buwan na pangailangan. Tama. Hindi naman po kasi maaari na bibigyan natin sila ngayon tapos sa susunod na buwan wag muna dahil mababa pa ang dam. So mas maganda pong gusto natin sana ay mas bigyan ng kasiguruhan yung buong pangailangan nila para makapagkumpleto po ng kanilang pagtatanim. Apo. Sir, para lang doon sa mga hindi po kabisado, ano po mga lugar itong sinusupply natin sa irrigation ng Angat po, Angat Dam? Yan po karamihan po ay mga irrigation mga agricultural areas po dyan sa Bulacan at portion po ng Pampanga. So, halos mga may mga 20,000 hektarya po na taniman po yan. So basically sa Central Luzon, ano po? Tama po yan. Alright. Sige po. So, given itong condition pong ito, hindi na naman ito bago, no? Sir, hindi na ito bago. Parang historically, at ang tagal nyo na rin nakakakwentuhan po namin. Ito ba anong inyong, kumbaga, nakikita pong senaryo sa mga susunod na araw? Kasi yun ang tanong po ng mga siniservisyoan siguro ngayon, no? Yung umaasa po sa Angat. Hindi ba kami uuwi uli sa kagaya nung yung nakaraan 2 experience nila nung mga nakaraang taon na nagkaroon ng pagrasyon po ng tubig dahil kinulang? Opo, So sa ngayon po, ang ating namang pamahalaan, may mga tinatawag tayo mga action, na ginagawa po natin, Opo. Una po, yung kasi nga po kung limitado yung supply ng tubig diyan sa Angat Dam, ay naghahanap po tayo, ano ba yung mga posibleng mapagkuna ng karagdagang supply bukod po sa Angat Dam. So sa ngayon po ay nagkasasagawa na po tayo ng mga inspection para po mabigyan ng kasiguraduhan na ito po mga deep wells na pinapayagan po natin gamitin sa ngayon ay nakaredy po yan para makapagbigay ng karagdagang tubig. At ito naman po mga NWSS at konsesyonaryo ay nagsasagawa po sila ngayon ng tinatawag natin mga pressure management, yung pong lalo po yung mga panahon na mga oras na hindi man kailangan, para po makamanage yung supply
At yung pong pagsasaayos no ng mga tagas diyan po sa mga sistema nila Mm. ay kasama rin po sa mga aksyon na ginagawa po ngayon ng NWSS. Mm. At sa kasalukuyan po ay yan po yung mga mangilan-ngilan, no? At kasama rin po yung pag-adjust natin ng alokasyon, no? Kung sakali pong mapipilitan tayo dahil na nga po sa patuloy na pagbaba ng level ng dam. Mm. So, yun po. Pero sa isang banda po, kasama rito ay ito po naman kailangan din natin ng suportahan, no? Ng Yes. tinatawag nating water conservation, no? Or yung demand management na sabi nga ho natin, yan, kasama po sa mga kabahayan, no? Ano po yung pwede nating gawin, Mm. no? Sa katunayan po, nag-release po ang ating DNR Secretary ng advisory ng El Nino Mm. para naman po yung pagbabawas or pagtitipid, no, sa paggamit natin ng tubig sa mga kabahayan natin, no? Yung mas madali ang pag-shower po or yung mga leak repair or pag-recycle or pag-reuse po ng tubig. Mm. At yung pong rainwater harvesting, no? Kasi po madalas po ang pag-uulan dito sa ating syudad Mm. na bagamat hindi pa nakakarating yan sa ating watershed kagaya ng Angat, ay mapapakinabangan po yan at makakatulong po sa pagmamanage ng supply kung ito po ay maiimbak natin ng tama at magamit, no, doon sa mga pangangailangan natin na hindi naman kakailanganin ng mga treated water or potable water po. Opo. So, sa madaling sabi, sir, ay you're doing your best ngayon and kumbaga parang we can assure the people na may pagkukuhanan ho tayo pag dumating yung time na talaga hong maging very critical itong Angat. Ano, sir? Opo, ay Opo. nakahanda na po yung mga yan, no? Nagsasagawa po tayo ng kasalukuyan, ng inspection, no? Kasama yung mga NWSS. Opo, But sabi nga na ho natin, napaka-importante pa rin po, no, nung pag-ulan na mararanasan natin sa mga susunod na araw o Opo. susunod na linggo kasi critical po yan sa pag-recover ng mga dams po natin. Pero habang wala po yung mga yon, mas maganda ho muna na siguro pagtulungan natin kung ano yung sibing mapagkunan ng ibang tubig bukod po sa Angat Dam at yung pong water conservation natin na mula sa kabayan hanggang sa mga opisina po. Opo. Sir, yung sitwasyon sa Puerto Galera, ano bang latest dyan? Kumbaga, bakit nagkakaroon po ng kakapusan ng supply ngayon doon? Krisis nga po yung sabi nung iba eh. Sa ngayon po, sa Ricky, ay wala mo tayong informasyon dyan at makikipag-unayan po tayo, no, sa mga ahensya na posibleng makapagbigay po ng ating ng informasyon dyan para kagawa po ng karampatang aksyon ng WRB. Okay. Sige po. At makipag-ugnayan na lang uli kami sa susunod. Sir Civilio, maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong information, sir. Thank you po. Thank you! Maraming salamat po at magandang umaga. Ganda umaga, sir. Mabuhay ka. Ginoong Civilio.